Para akong nasa fairy tale. Hello! So, eto, biyabiyahe kami pa Belgium. It's going to be around 3-hour na drive papuntang Belgium. Sa Bruges muna tayo. So, magde-day tour doon, tapos magche-check-in kami sa hotel sa Brussels. So, join us sa aming Belgium adventure! Annyeonghaseyo! Oh, parang ganyan, parang pupunta ka ng Jangyo. Guys, this is the Coco Jalila from the Emirates. Pasalubong niya sa'yo yan. Oo, napaka-thoughtful talaga ni Mother. This is the milk chocolate with Hinduha. O, diba? Sanayin mo na yung pagkain ng chocolate kasi we're going to the land of chocolate. Excited ka na pumunta ng Belgium? Yeah, because we love chocolate. Nakapunta ka na ba ng Belgium before? Sa Atomium lang. Ano yon? Sa Brussels. Ano naman yung mga tips na pwede mo ibigay sa mga viewers natin na first time pupunta ng Belgium? Sa Brussels, mamili kayo ng maraming chocolates kasi mura at masarap. And then waffles. Waffles. French fries. Beer. Favorite ni Miss Dayan yun. Yeah. Beer, And fries, chocolates. Favorite pa. Yung mga French fries na nakalagay sa gano'n. Tapos, yun. Talaga. Mag-vlog kayong dalawa yung French fries from scratch. Anong patatas lang? May mga teknik yun. Hindi mula sa pagtatanim ng patatas. Hindi. Mula sa pagbili sa grocery. Supermarket. Diba? You can show the viewers kung ano yung mga iba't ibang klaseng fries na natikman ninyo. French fries around the world. Okay. Deal. We will do it. Abangan. Diba? Kasi bibigyan ko kayo ng trivia. Before, ang McDonald's in the US, ang fries nila is dinidip fry sa animal fat. Pero, correct me if I'm wrong, pinagbawal na kasi yun pinapalitan ng vegetable fat. Kasi daw healthier ang vegetable fat. Pati yung tinabi mo, diba yung isa, yung fries niluluto sa duck Sa duck fat. And mas masarap Mas talaga. masarap at malasa. Mas malinaw. Ayun. So, ayan, malapit na tayo. Mag-ready ka na, mag-retouch ka na. Eto na, magme-makeup na tayo. Ayan na. So, we are here at Bruges. Ang ganda-ganda. O, tignan mo, nandito tayo sa main square. Diba? Sobrang ganda. Ayan o. Para akong nasa fairy tale. So, to get here, kasi nga galing kaming Paris, so mga 3 oras na drive. Pero kung galing kang Brussels, less than an hour train ride, nandito ka na sa Bruges. So dito naman, from the train station, konting lakad na lang, nandito ka na sa city center. And since this is a walking city, hindi mo na kailangan pang sumakay ng mga bus or kumuha ng mga tour na nakasakay ka. Pero ito, tignan mo, parang itong gusto kong gawin. Ayan may mga kabayo na pwede mong sakyan. And dahil sobrang ganda ng Bruges and really well preserved, ito po ay UNESCO World Heritage Site. 'Di ba? Ay, kahit nasan ka, 'di ba? Kahit saan ka tumingin. Ang lamig. 'Di ba? Pero sobrang lamig. So dahil diyan nagugutom na kami, maghanap tayo ng kakainan natin for lunch. Maglalakad-lakad tayo. And ihing-ihi na ako kasi sobrang lamig. May ihi kaya nanginginig na ako. And mamaya kasi meron tayong guided walking tour dito sa Bruges.
Ito ang specialty ng Belgium, mussels and fries. Na-enjoy mo yung mussels. That's with garlic, butter, and cream. Wow. This is my order. Shrimp scampi with couscous and fries. Kung first time mo dito sa Brussels or sa Belgium, ito yung mga must order. So yung mussels and fries, iba't ibang flavor po yan. Ito is the cream with garlic. And then this is the Flemish stew. And syempre ang kanilang fries. Scampi with couscous. Masarap. Actually, nakakatawa po. Dito sa Beethoven Restaurant or Bistro Beethoven, ihing-ihi po kasi kami. Tapos ito yung unang nakita namin na bistro dito sa May Square. Wow, yan yung fish cut. Oh, wow. Diba, minsan okay din talaga yung hindi mo i-research. Basta ka na lang papasok. Ayan, so you eat it with the... Mashed potato. Sarap. Actually, dito sa Belgium, masarap ang pagkain. Kasi di ba binanggit mo nga, Belgium is a melting pot. Of Dutch and French. Yes, and German. And German. Dutch, French, and German. And ang mga influences na. Ma-enjoy mo talaga. Alin sa? Uy, parang ang lambot. Pero yung sarap ng kanya dito. Ang lambot. Yan yung favorite ni Grace. Ang lambot. Kasi sa Paris, puro matitigas yung steak na nakain natin. Dito ang lambot ng karne. Ayan na yung order mo. The chicken vol au vent. Ikaw naman, Flemish stew. Ang sarap ng yung sauce. Yan ata is alam ko may beer, di ba, Dayan? Beer Pag or pinalambot, may beer or wine, di ba? dapat din. Kaya manamis-namis. Parang dinugan. Di ba? Ganyan ang beer. Yung po lang Gravy dish. parang sauce. Oh, but seriously, ang sarap ng mga pagkain dito, di ba, no? Dito sa restaurant na to. It's a very small restaurant. Less than 20 ang seating capacity. Isa lang ang cook, isa ang server. It's very homey and very yummy. Yung presyo, sapat lang, di ba? We'll enjoy. Ayan, so after lunch, mag-dessert muna tayo. Can I have one with chocolate sauce, whipped cream, and strawberries? White. Waffle with fresh strawberries. Chocolate. And delicious toppings. Wow, ang daming strawberries. And then, lalagyan na niya ng whipped cream. And chocolate. Oh, sorry, just milk chocolate. And can you also put the chocolate? Wow! My first Belgian waffle. Tignan mo, oh, dahil sobrang lamig, nanigas yung chocolate. So, ang Belgian waffle, may video na po tayo nito. Ang kanyang difference dun sa typical American waffle is yung dough niya parang makunat. And yeast ang ginagamit na pampaalsa, hindi baking powder. Kasi 'di ba typically, ang ginagamit natin is yung parang pancake mix. Ito iba po, parang dough, yeast ang pampaalsa. And we put the sugar crystals. Yung buo-buong asukal, tingnan ko kung meron tayo makikitang picture niyan online so we can flash it. Panoorin nyo po yung Belgian waffle video natin. Ang sarap, 10 euro. 9 euro, di ba? Doon mismo hiniwa yung strawberry. Sobrang fresh. Alam mo, sobrang sulit. Ayan o, parang tinapay na siya. Ang sarap.
Oh. Masarap yan gelato nyo. Caramel and pistachio. Kaso lang, ang mas gusto ko nito yung may Nutella. Wala silang Nutella dito sa Brussels. Tikman mo. Ano masasabi mo? Ang sarap naman talaga eh, di ba? Belgian waffle, tikman mo. May alat siya. Mahilig dyan. Ano? Sarap. So, to better experience Bruges, kumuha kami ng guided walking tour. Ang lamig-lamig. Ayan, so makikinig tayo sa tour. Tapos, if there's something interesting, papakita ko sa inyo and ipapaliwanag natin kung ano yon. Okay? So, dito daw sa Bruges, ayun o, ayun yung Market Square, dun sa may mataas na, ano bang tawag na yan? Parang tower na yan. So habang papalapit ka daw doon, mapapansin mo, palaki ng palaki yung mga bahay, yung mga structures. Kasi dito, malapit sa Market Square, dito daw tumira yung mayayaman. Oo, yung mga merchants. And yun namang mga servants, nandun sa medyo labas ng Market Square. Malayo-layo. Kaya ayan o, mapapansin mo kanina maliliit yung bahay. Ngayon, ayan o, malalaki na. And he's pumping beer from this place to the other brewery on the outskirts of town. Oh, these are beer pipe. Beer pipe, 3,276 meters. Not this one. This is just a symbol. This is the pipeline. Going to This is too different narrow for the. This is the pipeline. Going to different restaurants. No, directly to another brewery. They brew the beer here, but it is bottled and lagered in the other brewery. Oh, okay. For 3.2 kilometers. 3.27. What is this company or brewery called? The Half Moon it's called. Half Moon. Half Moon. Okay. Grabe, no? Dahil ang mga Belgians, napakahilig nila sa beer. Kasama na yan ang kanilang kultura. Biruin mo, may sariling pipe. Dito binubrew yung beer. Tapos, hanggang 3 kilometers, di ba, ang aabuti ng pipes na yon to supply different restaurants with our favorite Belgian beer. You know who financed it? They asked the town if they could give some money. And the town said no. And they went to the people and say, who wants to invest? So this is all with crowdfunding done. Oh, nice. So people of the town of Brugge own this own pipeline for their own Oh, beer. yeah. I was 2 days too late to put my investment Oh, okay. O, di ba? So dahil malaking investment, malaki ang gagastusin sa paglalagay nitong pipeline ng beer na ito, and yung local government, hindi po nila sinuportahan yung project na yon. Ang nagpondo daw po ay yung mga locals dito sa Bruges. Kumuha ng mga investors. There used to be, in the town of Brugge, there used to be 39 brewers in the 19th century. Now only 2. Half Moon Brewery. You were looking for something interesting. Okay, hold on to your horses. You're about to see something very interesting. Okay. Wow. So para kang nasa unang panahon, This is what we call the Beguinage. Used to be a convent. the Beguinage. Beguinage, where Beguinage. begging sisters were living. You have the same, there's something like 18 or 19 Beguinages in whole Belgium.
And a couple in the Netherlands as well, one in Amsterdam and one in Breda. And this used to be a place where Beggin sisters were living. Okay. They don't exist anymore, this order, because the last Beggin sister died in 2005. Okay. But now this is taken over by Benedictine sisters. Plus a couple of sisters who are coming from Africa. So Okay. if you see a sister walking around, she is wearing the dresses of the Beginars, of the Beggin sisters from the, let's say, from the 14th, 15th century. Alam mo, maganda siya. Pero this square reminds me, ano mo yung mga horror film? Oo, yung merong Di ba? yung may mga wheel. Oo, yung movie na The Village. Ganun ang, ano, Yung vibe sa... ganun ang vibe niya sa Ang akin. galing, no? Ngayon na ako nakita Oo, ng ganitong oo. klaseng place. Ayan, so inikot na niya tayo sa magagandang places here in Bruges. Ngayon naman, dadalhin niya daw tayo sa dalawang chocolate shop or chocolaterie. So dito sa Belgium, of course, hindi na kailangan ipaliwanag, sikat na sikat ang kanilang mga tsokolate. And itong shop na daw na to dito sa Bruges, Suikerberg. Ewan ko kung tama ang pronunciation ko, which means sugar belly. Dito daw po bumibili ng chocolate yung aming tour guide. So what's their best seller? What flavor? Or what's your favorite? My favorite is something, it's dark chocolate Dark chocolate. with eggnog in it. With Or eggnog. marzipan. He likes milk chocolate. Oh, I like milk chocolate. And you, Dark. Dark. allow me, don't be insulted, but a real connoisseur eats dark chocolate. It's dark, yeah. And white chocolate isn't even chocolate. Ayan, so binanggit niya na real chocolate connoisseur or mga chocolatier eat dark chocolate. Kasi sa dark chocolate, doon mo talaga malalasahan, mafe-feel yung flavor and aroma ng tsokolate. Pero kasi ako, ay grabe ang bango. Pero kasi ako, mas gusto ko na ngayon ng milk chocolate. So, ang kagandahan dito sa Belgium, pwede ka pong bumili ng pira-piraso. Hindi mo kailangan bumili ng kahon-kahon. The apple cinnamon, Itong pistachio. pistachio, Itong almond paste. almond paste, ganduha. The dark chocolate praline, the Nutella, the banana, the lime mango. What's your best flavor? Okay, we'll get that one. Which one? Okay. At saka ha, dito, mura tsokolate sa Belgium. So imagine this box, 10 euro. It's okay, you don't need to seal. No? No need to seal. Would you like to have a little bag? No, thank you. If So- you would like to know the flavors, you just scan the QR code on the Oh, website. nice. Thank you. Thank you. So this is 10 euro, 600 pesos for a box of, Wow. diba? Beautiful handmade Belgian chocolates. Uy, ano yung nangyari? Nilito ni Dayan. Nalimutan kasi yung flavor na gusto ni Dayan. Hindi na siya pinagbayad, naawa. So pagdating sa atin, times 2 na po ang presyo nitong ganitong tsokolate. So ito daw yung kanilang pinaka-best seller. Let's try it. Oh my God. Nasaan ang pistachio? This is the pistache. Ayan. Ah, hindi. Ito pala ako. Kasi nga hindi na ako masyado mahilig sa dark chocolate ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung paano mo malalaman kung maganda yung pagkagawa. So ito, medyo makapal lang yung ilalim. Mas maganda to, mas manipis ng konti. Pero, okay yung lasa. Masarap siya. And maganda naman yung pagkagawa. So dapat parang pantay yung coating. Yes. So, ang recommendation ko, subukan mo lahat ng mga chocolaterie, chocolate shops in Belgium para mapili mo kung ano yung pinaka-favorite mo. Pagdating natin sa Brussels, dadalhin ko kayo sa pinaka-favorite kong chocolate store.
So, ito naman tindahan na to, Chocolate Brothers. How much is it per kilo? 62 euros per kilo. Ay, grabe, no? Nakakatuwa. Nakaka-happy ang mga chocolates. Ito kasi, para siyang yung Gillian. Y el siguiente, el más rojo. Alam mo yung Gillian, tapos ginawang homemade. Sarap. Ang sarap. So, nandito tayo ngayon sa chocolaterie ni Dominic Persoon. So, siya daw ay isa sa pinakakilalang Belgian chocolatier. Ayan o, makikita natin, even si Pope nakakain na ng kanyang mga likha at mga sikat na personalities ang pumunta na dito sa kanyang shop in Bruges. Bumili po ako ng ilang piraso lang kasi nakita ko yung pecan. I wanted to try it. May isang buong pecan. I like the balance kasi yung labas na ginamit, yung pang shell, dark chocolate. Yung loob naman niya is milk. Tapos may pecan, nagbibigay ng texture. So, na-balance yung tamis ng milk chocolate because of the dark chocolate shell. Tikman mo yung pecan. Ang sarap. I'm guessing this is the Miss Piggy. Ito daw yung paboritong flavor ng aming tour guide. May bacon daw sa loob. Mali yung nakagat ko. Ito is parang marzipan, almond paste. Although, masarap din siya. So, ayaw ko munang ubusin lahat to kasi marami-rami pa tayong sasabakan na chocolate shops. So, good thing, sa ganitong klaseng weather, hindi basta-basta humuhulas ang mga tsokolate. So, kahit ipasok mo sa bag mo, stable pa rin. Yan. So, mag-iikot-ikot pa tayo dito sa Bruges. Hindi pa po tapos ang ating walking tour. So, dito daw, sa church na to, nandito yung replica ng Holy Blood of Christ. Diba? So, nakita nyo, ang dami mong pwedeng gawin dito sa Bruges in one day. Kaya maganda talaga mag-day tour dito. Actually, next time, yun nga, i-consider natin na mag-overnight. Okay, quiet. Quiet daw. Ayan, nakapasok na tayo, pero hindi natin nakita yung blood of Christ dahil tinatago pala yun. So may oras lang na nilalabas. Pero ito yung itsura niya, ayan, yung painting na yan. O, diba? Itong simbahan na to, makikita nyo, hindi naman po kalakihan. Pero, it's a basilica declared by the Vatican. Dahil nga, it houses the blood of Christ. So, ayan, natapos na yung ating tour. So, ito, nagtitiktok na sila dito sa famous na Market Square. So, yan daw nasa likod natin na tower. Ayan, ang ganda-ganda. It's called the Belfry Tower, symbol of independence. And yung nasa ilalim daw na yan ang dating town hall. And dito sa paligid, ayan, ang dami pang magagandang mga structures. Ayun yung nasa likod ko, oh. Para ka nasa Netherlands. Ang ganda-ganda. Eto namang mga nasa likod ko nagsasayaw. Nako, ewan ko na lang. So, ayan, hope you enjoyed Bruges as much as we did. And papunta na kami ng Brussels. Doon naman tayo mag-explore
ng mga tsokolate, pagkain at ng magagandang tanawin. Hello, we are now here in Brussels. And this is our hotel. Ayan o. Very nice, very spacious. This is at NH Grand Sablon. So, itong Sablon area, parang half a kilometer from the main square. Konting lakad lang, mga 10-minute walk. Nandun ka na sa main square. And this is a quiet area. Ito makikita mo, look at our view. The old square. Ang ganda. Ayan o, tingnan mo yung church. Diba? Very nice. And yung toilet, very spacious. Ang ganda. So, kaayos lang kami ng gamit and then lalabas tayo for dinner. O ayan, so nandito tayo ngayon sa Chez Leon. Isa tong institusyon na restaurant dito sa Brussels. Nandito lang to sa may square. Okay, from our hotel, mga 10 to 12 minute walk. So magdi-dinner kami dito. Ang specialty nila is yung mga mussels. Diba? Na-enjoy mo yung mussels. Sa Belgium, parang mga mussels ang kasi nga malapit sila sa dagat. Diba? So ito, sabi ng iba, medyo parang pang turista na. Pero turista naman kasi tayo dito. Yeah. Pero ang daming customer. Madaming kumakain dito. Yung mga chef, parang matatanda na. Diba? Institution na talaga po Chez Leon dito sa Brussels. Yung mga nakaputi ang chef. Bakit nag-a-assist sila para sila waiter? It's super busy. Tsaka madami sila, nakita ko. Ang dami siya. Pati may free menu on kids. Oh, free kids eat for free. Nakakita na si Eri ng magiging boyfriend dito. Naglaban siya. Yes, mukhang type si Eri nung server na isa. Masarap. Cherry beer. Diba? Gusto kong batiin sila Apple, si Miss Ellie, yung Team Puratos na kasama ko dito sa Belgium the last time nagpunta ako dito. Ito yung in-order namin. Sarap. Lobster soup. Kamusta po? O yan, sarap eh. Sarap naman. Yes? Baked mussels. I have 2 more plates. Yes, plates. Gusto ko lang na mainit. Pero hindi ganun kasarap yung lobster soup. O sapat lang nga yung pasta. So mukhang mussels talaga specialty nila. Yung aglio olio ang masarap kanina. Masarap yung pasta kanina namin sa lunch. Ito is pwede na. Kaya we're going to enjoy our dinner. So dito, yung mga seafood talaga is masarap. Pasta, pwede na. Yung soup, wag na kayo umorder. Charot. We'll enjoy.
Hello, good morning, Brussels. So we're having breakfast. May double espresso and magka-cappuccino. Tingnan niyo yung cappuccino, ang ganda. Kahit machine ang gamit. Maganda breakfast selection dito sa NH. Di ba maganda? Bongga and mukhang premium. Ayan o, meron pa silang waffle station, may vinoiserie, mga juices, mga breads. And ito, ayan. Ito yung pinakagusto namin, ang bongga ng kanilang coffee and tea station. May mga cheeses. Basta ito, ang dami. Nakaka-excite gumising sa umaga. So hanggang bukas ng umaga pa kami dito sa Brussels. So ngayon, maglalakad lang kami papunta dun sa Grand Place. Mag-iikot-ikot, we'll see if we can visit some museums. Pero si Miss Erin tsaka si Miss Dehan, lumabas na kayo kagabi, no? Yes, we went to have beer and waffle. Beer and waffle. Ang problema doon, magkaiba yung beer sa waffle. Magkaibang tindahan. So pwede mong dalhin. Kinausap namin yung bartender, pwede daw. May bouncer sa labas, ayaw akong papasok. So kailangan namin sa labas. Naka-order na ako ng beer. Nandun ako sa Irish pub. Lumabas siya. Kukunin niya yung waffle. Tapos, sabi niya, bawal daw magpasok ng pagkain. Ayaw siyang papasukin ng bouncer. Sabi mo, sabi ng bartender, pwede. Tapos, hindi na bumalik. Di ang ginawa ko, lumabas ako, sinundan ko. Pagtingin ko, may kausap ng lalaki. Diba? Dapat wala ko kung may kausap. Kasalanan ko ba kung kinakausap nila ako? Ay, wait. So, magkaaway na ba kayo ngayon? Hindi. Kaya isinisiwalat na kasalanan ko ba kung maganda? Hindi ba? Kinausap ako siya kasi, iniwan ko. Nag-CR ako. Walang lumabas. Kaya ganito na ganito. Anyway, happy for both of you. So we'll enjoy our breakfast and mamaya uulitin yung waffle and beer. Yes. Baka sa'yo naman may lumapit na lalaki. Hello! So ayan, nakalabas na tayo. And first stop natin, this is just across the hotel where we're staying at. Ito is may Notre Dame din sila dito. Ang ganda. So, ang tawag daw dito is Church of Our Lady of the Victories at Sablon. Kasi itong area na to is the Sablon area. 10-minute lang from dun sa center mismo, dun sa Grand Place. Konting lakad. And may kakaibang identity tong area na to, kaya ako pinili kasi parang mas peaceful and may old town feel. Ang ganda. So pumasok muna tayo dun sa cathedral kasi mukhang ang ganda-ganda ng loob, and let's light a candle. Come. Ayan, so maganda talaga maglakad-lakad dito sa Sablon area sa umaga, nakaka-relax. Because medyo malayo-layo siya ng konti doon sa busy center ng Brussels. 100 meter lang from the hotel. Katabi lang po nung Notre Dame. Very relaxing. We are at Pierre Marcolini. Actually, this is my favorite chocolate store here in Belgium. Ang dami nilang iba't ibang klaseng tsokolate. And just to let you know, medyo mas mataas-taas po ang presyo dito sa Pierre Marcolini compared to the other chocolate brands. Handmade, and makikita mo compared dun sa mga pralines or truffles na nakikita natin sa ibang tindahan dito sa Belgium, yung kanila po is mas maliliit. So, mas madaling kainin, mas masarap kainin kasi hindi ka basta-basta mauumay. So, eto yung pinaka-favorite ko ditong box. Ayan o, sa isang box na yan, nandyan na lahat ng flavors. Or yung mga best sellers nila, kompleto na yan. Ayan yung 31 pieces
46 euros. Medyo mahal ha. Pero masarap po talaga, garantisado. And they also have pastries. Titikman po namin yung mga pastries nila. Ayan, may mga eclairs and kung ano-ano pa. So pampasalubong for your special someone, Pierre Marcolini. They're all over Brussels and they also have in Paris and sa ibang major European cities. Ayan, so tikman natin itong binili nating pastries. Maganda po dito, makakapili ka ng klase ng tsokolate na gusto mo. So dito sa Sablon, may dalawang Pierre Marcolini. The bigger one serves hot chocolate dito sa labas, sa window sa labas. Yan, tapos dito sa tapat may bench. Magka-hot chocolate kami with this beautiful view of Sablon. Hazelnut, masarap naman. Etong kay Larry Dark. Yung dark chocolate, if you really want to appreciate the chocolate, you order the dark. Masarap naman. Hindi matamis. And ang speculoos daw is also a Belgian cookie. So this is speculoos macaron. The mannequin piece. Ayan siya, oh. Ibig sabihin, umiihing little boy or batang lalaki na umiihi. So maraming legends yan kung bakit ang mannequin piece ay naging napaka-importanteng symbol ng Brussels and ng Belgium. Ang sabi, dati daw, nung dumating yung mga kalaban sa border ng Brussels, naglagay sila ng pulbura, sinindihan nila para sunugin or pasabugin yung city. And then biglang may dumating na bata, umihi daw po dun sa lugar na yon, so namatay yung sindi. So, hindi nagkasunog or hindi nagkabomba. Bye-bye na! Bye-bye. She's like your mother. Ba't ano sa'yo yun? Humaling sa'yo. Grabe na humaling sa'yo. Anong ginawa mo? Ba't na humaling sa'yo? Anong ginawa mo? 3 hours lumiyahe. 3 hours lumiyahe para makita. What do you admire about Miss We're just friends. Oh my gosh. Friend zone. Init ah. Okay, you know what, Joey, we need to go. Okay, see you later, guys. Bye. Nice to Diba? meet you. Ang lit ng Belgium. Nakita tayo. Ipakilala mo na kay Dayan yung isa. Tiago, I want to say something. Oh, Dayan, pumunta ka na doon. Dali. Miss Dayan. Totoy. Mga totoy pa yan. Dayan. Tiago. No. He's really tall. 189. Dayan. Parang mga melode. Ilan taon na ba yan? 18. Pambihira. Yung isa, ilang Hoy, anak nyo na yung mga yan. ilang taon yung isa? Anak. Ko nga. Anak nyo na yan. Halika na. Alam niya. Halika. Ayan, so kumakain na kami. This is the pesto with burrata, aglio olio, calamari frito, pizza, and that's the truffle pasta. Ano, masarap naman ang pesto. Ikaw yung aglio olio na gustuhan mo. How about you, my dear? Masarap yung aglio olio. Yung truffle pasta. Kanina natin. Masarap. Sobrang sarap. So dito to sa Italian restaurant sa center, it's called Alangolo. Masarap naman and yung price is reasonable. So we'll enjoy our lunch.
Kasi kagabi, di ba, medyo na-disappoint kami dun sa mga labog na pasta sa Chez Leon. So ngayon, babawi tayo. Ayan, so Belgian beer experience. So for 1950, may beer tasting na din and sub experience. Snow White muna tayo. Oh, Snow White first. Ba talaga nakalibing si Snow White? Pero ang nakalagay dito, si Margarita yon. So, yung parang yung tale ng Snow White, dun binase sa true story ni Margarita. Halika sisilipin natin. Baka yung mansanas ni Snow White nakakabit pa. O, nasa? Nasa? Baka ito, yung mga buto. Eh, nasan si Snow White? O, doon na tayo kay Snow White, aga. Ayan na si Snow White. Ayan si Snow White, hindi. Dalawang buto yan eh. Exit na eh, wala naman kami nakitang corpse ni Snow White. Baka yung buto lang yun. Wala, yung isa lang yun sa buto. Baka nga ito. Kunwari yan na lang. Wala naman pala talaga si Snow White dyan. Hinahanap pa din daw hanggang ngayon. So in short, nabudol tayo. Pero anyway, ang ipupunta naman natin ay yung sa beer experience. So halika na doon. They're making beer. O, diba? Ang ganda naman dito. Magandang i-experience, diba? Gumawa siya ng beer. Gumawa kayo ng beer. Parang nasa museum pang bata. Yes. Very interactive, diba? So, a must visit when you are here in Belgium. Kasi maganda, you will learn the history, the process of beer brewing and fermentation dito sa Belgium. Actually, dinesignate ito ng UNESCO as an intangible cultural, ano ngayon? Heritage. Ang galing mo. Ang galing niyo. Sa katapusan ng tour, kasi pinakita yung process of brewing, fermentation, iba't ibang klaseng beer dito sa Belgium, history, at kung ano-ano pa. Dito naman sa dulo, yung tasting. Yan ang favorite part natin. Hello! Halika magte-tasting tayo. Are these the same? No, they're not the same. These the same, okay. These are the same, yes. Oh, so, serve you. Cheers muna tayo. Cheers. Salud. Then you can take a brown one. Okay. Uy, ang sarap. Ano, what is this? I cannot tell the name. Sige. This is a top fermentation bronze beer. Top fermentation na ito. Top fermentation. Kasi may iba't ibang klase nga ng fermentation na nakita natin dun kanina sa dito sa experience. Samid na. And this one is Also top fermentation. top fermentation. Brown beer. This one has a taste of coffee. Coffee. Sarap. Ay, ang sarap nga nito. Mas gusto ko itong nauna. So, may lasang coffee. Pero syempre, lasang beer. Oo, beer. Alam mo yung may notes, di ba? Yung nasa flavor notes. Parang Guinness. Oo, yung coffee. Beer. Yes. Masarap.
So, i-experience mo to pag nandito ka sa Belgium kasi syempre, di ba, minsan sa hapon, yung pagkawala kang magawa. Ako personally, hindi ako mahilig sa mga museums, pero magandang experience. This is more of an experience yung parang interactive rather than a museum. So, anong takeaway mo? Beer is around the world. Ang cultural na yung beer na yan. Nakita Yes. naman natin dito, di ba, ilang hundreds of years, iniinom na yung beer. Yes. Kaya sa ibang bansa, napaka-normal lang nung Yes. umiinom ng beer. Hindi ko malaman kung bakit sa atin minamasama ng mga Minamasama. tao. Pag nakita lang na umorder ka ng beer eh. Akala nagmam- may pinagdada. Baka concerned lang sila kasi lumalaki na yung tiyan mo. Ikaw kasi parang culturally, ano sa'yo. Culturally. Baka concerned lang sila. Intangible cultural heritage. Drinking beer. It's a way of life. Way of life ang beer. Yung culturally immersed. Immersed. Kaya wag niyong husgahan pag umiinom ng beer Ng ang mga beer. tao. Oo, yun ang take away Yun ang mo. take away message ko. Take away message. Finally, now na-address na yung Parang hindi take away message yan eh. Parang rant yan. Ginawa mo. kasi lagi nagko-comment ka, diba? Oo. Oo. Mga tao. Pero at nakita mo dito, umiinom na ako ng beer. Walang nang husga Hindi kasi sa amin. atin kasi para bang merong judgment kapag ka umiinom ka. Whereas here in Belgium and other European cultures, it's a way of commensality. People connecting with one another through drinks. 'Di ba? O kahit ikaw mag-isa. Oo. Oo. Oo, tsaka nakita natin dyan na ang beer is very old Tradition. na Yeah. food, na drink, di ba? Ibig sabihin, healthy siya. Dahil hindi siya kagaya ng mga bagong pagkain ngayon na napaka-processed. Ay kaso nga, yung chan mo daw says the other way ano lang to, around. bloated lang to. Eh, Pero habang pag buhay ka ano, ng bloated. Anyway, alika, mag-beer na tayo sa labas kasi beer and waffles. alam ko hindi ka nakontento dun sa tasting. ayan guys, dahil culturally immersed. Capable. Ngayon ay mag-waffles and beer kami. Habang si Erin kasama yung, Yung kanyang dalawang mga lalaki niya. friends Oo, yun. nasa friends. McDo siguro yung mga. Sige, bye. Bye. So after the tour or after mo maikot ang beer museum, pwede kang umakyat dito sa rooftop. Ang ganda, oh. Makikita mo yung Brussels. 'Di ba? Maganda namang experience. Sulit yung 19 euro mo. Yan, so visit when you're in Brussels. Actually, ang Brussels, isang araw lang, okay ka na. Hindi po siya katulad ng Paris na isang linggo na hindi mo pa naiikot lahat. Ito, papakita ko sa inyo yung view. Ang ganda. And of course, hindi mo pwedeng ma-miss ang Grand Place. Diba? Ayan, ang ganda-ganda. Pero syempre, pumunta ka din dito pag gabi kasi maganda with the lights. Maglakad-lakad ka lang, picture-picture, and enjoy. So we are here at Maison Dandoy to buy waffles. So meron po dalawang klaseng Belgian waffle. Yung isa is yung Brussels and yung isa is yung Liège. Yung Liège style, yung kinain natin kahapon sa Bruges, yung bilog, yung makunat-kunat. And yung Brussels naman is rectangle. So today, orderin natin pareho para ma-experience natin. So itong Maison Dandoy is supposed to be one of the best places to get your Belgian waffle. Ito yung Belgian Brussels waffle. This is the Liège waffle. And this is yung Belgian waffle ulit, Brussels style with speculoos. Yeah, so nandito kami sa coffee shop.
Ay, beer shop to, no? And dito, pwede ka magpaalam na magdadala ka ng waffles, especially kung wala naman silang tindang waffles dito sa beer shop. Ito yung matigas-tigas, yung makunat. This is the Liège. Ayan yung malambot, yung Belgian style. And raspberry beer for me. Sa hotel, di ba? It's not totally soft. It's parang may crunch. Pero ano mas gusto mo? Yung Brussels style o yung Liège? Yung malambot o yung makunat? Malambot siyempre. Ako naman, gusto ko yung makunat. Naumay ka sa waffles, so bumili ka ng fries, masarap. Masarap. Ayan na, umuusok na. Bagong luto. Bagong luto, no? Tsaka freshly cut ata yan eh. Fresh cut. Eto mayonnaise. Tsaka isa yan talaga sa ano ng Belgium, di ba? Yes. Ingat mo. Yung mayonnaise nila may chili tsaka tomato. Ah, talaga? Magkano yung Uy, kakaiba ganyan? yung part nila. Crunchy outside. Magkano yun? Patikin mo kay Tita, tikin mo Yung ano price niya. 6, tapos Kakaiba po yung yung price sauce nila. 2. Ah, so 8 euro ba? Mahal ya, Jackson. Patikin mo 8 kay Tita. euro. Saka talagang kumaapaw di ba? Pag dito. Gusto niyo tikman Tita? Ay! Pag sinerve sila. Hindi ka gaya sa akin. May crunch. Ang sarap eh, fresh. Fresh. Sarap? Agora. So dito may mga shopping na affordable. Nandito lang yan sa heart of Brussels, sa may Grand Place. Kung gusto mong bumili ng mga jacket, souvenirs, halika dito. Bili ng jacket. Look. Maganda. Leather daw kahit So nice. You see? apo yan, She hindi also said so nasusunog. nice, huh? Can you try the cheese fake? This? Bun? Okay. Can you try? First here. No, hey, hey. No! Here first. Okay, movie. Okay. Film. Dangerous. Bagay sa'yo, payat Okay. ka dyan. Okay. Try. Her Try. face. Here. No. Face. She will kill me. Ay, wow! Wow! Oh, no. Parang sofa. Parang lazy boy. She's famous. You should give it to her for free. Free. Yes, because when her followers see, Father, she will. yeah, they will visit. Yes. Look. Wow. Wow. Oh, la, la. Baka single yan, tanungin mo, Erin. Video can see very good. Magic. It hurts me. Sa'yo mo napasok ka para ibigay na sa'yo ng libre. I have burn. No worry. Oh my god, I will call my lawyer. Hello, my goodness. Hello, attorney. Ibang me. Oh my goodness. Oh my god. So the settlement is I keep this. Yeah. I keep this. Single. Yes. Single? Yeah, single. Single. You were Oh my God. Ikaw na yung Oh my god. Kunin mo na yan, tawaran. Here, my friend. Photo. Come, photo. So ito, another pasalubong idea. Dito yan sa Leonidas. So dito po, medyo mas affordable na Belgian chocolates. Pero garantisadong masarap pa rin. So like this box na nasa likod ko, ano lang po ito, 43.90. 2.6, ganyang kalaki na. 'Di ba? And meron silang mga budget, papakita ko sa inyo. Etong maliliit, 16.90. And ito yung mga budget meal talaga, 3 €3.50. mga 200 pesos na. Ito yung super budget, €1.90.
So ayan, depende sa budget mo. Pwede ka ditong bumili, pwedeng sa Pierre Marcolini kung gusto mo mas premium. Pareho pong masarap yun. Ako po, bukas pa ng umaga mamimili. For our last dinner sa Brussels, nandito kami sa Aux Arms de Brussels. Ewan ko kung tama ang pronunciation ko doon. Okay, pero nakakain ako dito before. And nagustuhan ko yung lobster pasta. Kaya yun ang o-orderin ko ulit. Ang ganda ng ambience dito. And meron ata sila dating 1 Michelin star. Ewan ko kung hanggang ngayon. Ito yung lobster pasta. Ito yung fish. Actually, nagkamali siya ng rinig sa order ko. Pero nung nakita ko tong fish, Ginawa niya. Yung sa Lampard. ang sarap ng fish. You open it. You take your fork Gagawin yung spoon. and you make a spoon. Oh. Okay. Difficult. That's for you too. They serve just like plain pasta. No. I'm gonna ask the chef, but I don't think he will accept it. It's very, very, very special. Oh, What is it? wet wipes. tissues. Ah, okay. Very Wet tissue for your Oh, hands. Diana. Let me ask the chef. Huh? Yung pasta, tikman mo yung pasta, talagang clean na clean ang lasa. Lobster lang talaga lasa, walang ibang. Ang linis ng lasa, ang sarap. Very straightforward. O ayan, we're going to enjoy our dinner. Masarap. Anong masasabi mo dito sa Biscoff Tiramisu? Sabi ko lang, 3 letters. Wow. 5 star. Ang sarap, no? Very simple. Ikaw na-enjoy mo. Kasi yung tiramisu, di ba may kape yun? Ito walang kape. Alam mo kung ano Ngayon lang ako kasing sarap niya. Ano? nakakain Na ng maaalala mo. Ano? ng Yung ganitong ginawa ni Moms na speculoos. Ang speculoos pala ay ano, from Belgian. Pwede na ba? We're scared. Looks creamy. Very on. Mas masarap. Nakakain ako. Sarap din yung creme brulee. Wow. Wow. Anong masarap? Actually, lahat naman po ng in-order namin masarap. Well executed, di ba? Premium ang pagkaluto. Very, very good. So, highly recommended. Kasi dun sa Chez Leon, so-so. Although dito kasi medyo mas mataas ang presyo. Parang fine dining, pero sulit na sulit naman. So, must visit when you're visiting Brussels. Turuan mo siya nung What is that? Nako, ibabash kayo niyan. Sasabay nasa fine dining tapos nagagaganyan. For our last morning here in Brussels, magka-hot chocolate muna kami before we head to the airport. Ayan o. Ang ganda ng hot chocolate, ang bango-bango. And Liège waffles. Ayan o, yan ang view mo while you're having chocolates, hot chocolate.
and waffles here at Aksum. Sarap naman, pero honestly, mas masarap yung sa Pier Marcolini kahapon. Pero yung Liège waffles nila, masarap. Especially freshly cooked. So ayan, we'll enjoy our last hot chocolate here in Brussels. And salamat sa pagsama nyo sa amin. Magkita-kita tayo sa sunod naming pupuntahan. See you! Hello po! So pag nagsawa ka na sa fries and Belgian food, dito na-discover namin Gatsu. So parang Mongolian, ayan, you will choose your topping, tapos i-fry nila for you, stir fry. Medyo mahal din ha, umabot po ito ng 17 euro. Pero syempre para sa atin, kanin is life. Ang sarap. Kasi bagong luto. Maanghang-anghang, pinalagyan ko ng sambal. Jasmine rice, shrimps, oyster sauce, wansoy, sambal, and may omelette. Na hindi naman omelette. This is sunny side up. Pwede na, pero hindi ko naman masabing on a budget. O baka po talaga nagmahal na bilihin dito. Since nung huling punta namin. Kasi 17 euro kasama yung tubig. Magkano yun? Nasa 1,000. Well, nasa Europe ka naman and you get this beautiful view. And masarap naman. So why not? We'll enjoy! Ang ganda. So dito, how do you pronounce it? La Maison de Gaufre. Ay, ang galing. In-approve niya. So, La Maison de Gaufre. Dito, maliliit yung waffles. But these are Liège waffles. What's the best seller? Oh, the pistache. Okay. Okay na tayo sa isa. Yung pistachio na lang. Kasi sayang. Isa lang bibilhin namin. Okay. Last na talaga. So bago kami pumunta ng airport, katabi lang kasi ng hotel namin to. This is Wittemer. They specialize in chocolates and masarap din ang kanilang desserts. We're having the eclair and the hot chocolate. Ang daming pagpipilian dito. Malilito ka. Good thing they gave us complimentary macarons. Good. Masarap. Parang lahat to 9 euro. With the beautiful view of Sablon. Diba? Okay, so ayan na talaga, final na yan. Pero bago pala yan, bumili na ako ng Pier Marcolini chocolates na iuwi ko para sa akin lang, para sa bahay lang po ito. So pag bumili ka nito, iwan mo lang sa maleta, wag mong galawin. Pag uwi mo ng Pilipinas, di ba mainit, what you can do is put it inside the fridge. Katulad lang nung tip ko sa macarons. Kasi binyahe mo siya, pag uwi mo, ipahinga mo lang saglit para makarecover yung tsokolate. Wag mong silipin, natunaw ba, anong nangyari, just leave it alone inside the fridge for 24 hours and then the following day, you can enjoy it. Okay? I'll see you.